Tayo po ay nawa gamitin ng Panginoon sa napaka-importante na work of growing seed. The kingdom of God is like a growing seed. Marami po ngayon aware sa farming, both sa pagpapalaki sa kahit hipon yan, ano, at crab or fish, at yung iba naman ay sa agriculture. No? So, salamat sa Panginoon at meron pa rin natitirang mga farmers. May mga bansa na wala ng farming, na wala ng lupa dahil sobrang industrialized. Bumibili na lang, either bumibili or internal, yung nasa vertical farming na. Pero during the time of the Lord, they are very much familiar with this kind of work of man. Yung pag-harvest, yung pagtatanim. Kaya ginamit ito ng Panginoon na ang kaharian daw ng Diyos ay kagaya ng pagtatanim. The kingdom of God is as if a man should cast seed into the ground. So nakita natin yun, at ito ay tungkol sa corn. Ngayon makikita natin ang corn plantation may order. Maganda ang para madaling i-harvest kasi dadaan lang yung isang makina, dadaan sa gitna, nakukuha na yung corn. Pero noon cast, ibig sabihin sinasaboy lang. Kinakast. Hindi tinatanim na ganun tapos straight line. Casting seed upon the ground. So ito po ay pwede nating tingnan bilang isang kingdom of God work na tayo ay yung tao na nagtatanim, naglalagay ng buto ng mais. Naglalagay ng buto ng mais sa puso ng tao. Sana po lahat tayo soul winner, Yes. Makiklaim ba natin in all honesty sa ating sarili na tayo ay humahayo para magtanim sa puso ng mga tao ng ebanghelyo ng Diyos? Sana po, with all honesty, tayo ay masabi natin sa ating sarili sa harap ng Diyos na iyan ay nagpapagamit tayo sa Panginoon. At kung hindi, sabihin mo na rin sa sarili mo, you are a unprofitable servant. Because God delights in the harvest of souls. And that is the profit of God. Yun yung iniintay niya, yung fruit of the ground. Kaya kung wala tayong activity ganyan sa ating buhay, ano activity natin? Giving, that's good. Singing, that's good. Attending, that's good. Inviting, maganda rin yan. Magpagamit in many ways. No? Maraming ministry dito. Writing the newsletter. Sitting in the computer. In the technical room. Lahat po yan kailangan ng church. At lahat po yan ay gagamitin din ng Panginoon in the end to glorify Himself. At in the end, through the things that we contribute, in part, nagagamit din yan sa soul winning. So, halimbawa, nagbigay ka, no? In effect, soul winner ka rin kasi yung pera ginagamit para gumawa ng trucks, bumili ng equipment, bumili ng magpaayos sa building para may kaluluwa na kabahagi ka rin nun. Pag may naliligtas na kaluluwa, kabahagi ka rin nun. Sabi nga ng Panginoon, you have entered into other men's labor.
So, ibig sabihin, alam nyo sa salitang Pilipino, no? Bakas. 'Di ba? Bakas. Meron kang taya, tapos bumakas ka. O, salitang sugal yun. Pero, hindi maganda yun. Pero, ganun yun. Baka naintindihan nyo ng iba. No? Yung mahilig sa bumabakas. So, sama ako 5 dyan. Oh. So, tayo po, meron talagang, siya yung main, siya yung sasabihin natin, siya yung starter, siya yung talagang mainit, siya talaga yung gera, yung nasa front line. Ikaw nandun sa likod, support ka. Hindi naman lahat ng sundalo, di ba, nasa front line. Yung iba nasa medical, yung iba nasa engineering, yung iba nasa command center. Sundalo rin yun. So, ganun talaga ang setup. Pero, dito sa gawain ng Panginoon, each man is expected, each member, each saved person is expected to be a seed caster, soul winner. Hindi ka exempted porket marami ka nang binibigay, exempted ka na sa pagsasalita tungkol kay Kristo sa buhay mo. Ine-expect pa rin yun sa'yo. Kailangan mo pa rin yun. Parang halimbawa, ikaw, doktor ka, no? Nasa medical corps ka. Pero pag andyan na yung kalaban, babaril ka rin. Hindi pwedeng, o sige, dyan na kayo, magbabarila na pala doktor ako sundalo ka, may training ka rin. Babaril ka rin, andyan na yung enemy. Di ba? So, ganun din sa gawain ng Panginoon Diyos. Hindi pwedeng, marami na akong binigay Ay, singer ako Maganda boses ko So, kayo na lang ang soul winner, ako singer. O, pastor ako leader hindi ako dapat nagso-soul winning. Kayo dapat. Hindi ganon. Lahat tayo. Pastor, deacon, singer, attendee, member, bago, luma, lahat tayo. Ay inaasahan ng Panginoon dahil ito ay kingdom work. Hindi church work. Kingdom work. The kingdom of God is as if a man should cast seed into the ground. So, pansinin natin sarili natin, Mga anak, kung kayo po ay hindi sanay, ay sanayin niyo yung sarili niyo na maging matabil sa salita ng Diyos. At para kayo ay makapagtanim. Magtanim ng magtanim. Hanggang sa bahala ang Panginoon sa result Kahit hindi ka sabi mo, hindi ako effective dyan Walang nabubunga doon sa tinatanim ko 'Di ba sa pagtatanim, meron tinatawag na merong green finger. No? Green thumb pala, green finger, no? Mali ako. Green thumb. Na kapag nagtanim siya, yung iba nagfe-fail, pero pag siyang nagtanim, tumutubo, gumaganda. So, meron siyang green thumb. Pero, tayo, kaya may tumubo kay wala, we are expected to cast seed into the ground. Do kingdom work. Pero bago mo ka mag-cast seed, you should know how to cast. You should know what you are casting. Yan ba salita ng Diyos ba o salita mo lang? O ang style mo ba nagka-cast ka para sa glory of God o para sa glory mo? Or sa glory ng pastor mo o glory ng church mo? Pagka ganon, recruiter ka lang. Hindi kingdom work ang recruitment. Hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos para marami tayong ma-recruit. No? Hindi ito MLM, multi-level marketing.
na open-minded ka ba? Baka gusto mo masave. No? Hindi ganon. Ang isi-share mo, salita ng Diyos. Salita ni Kristo. Para magtiwala sila, hindi sa'yo, kundi kay Kristo. Yan ang ating trabaho. Ngayon, pagkatapos mo magtrabaho, ano ang sabi ng parable? 27. And should sleep. Tutulog daw. O, huwag muna kayo matulog. Sino natutulog? Makinig. Okay? Sabi, should sleep. Ibig sabihin, pagkatapos mo magtrabaho, pagkatapos mo mag-cast ng seed, papabayaan mo yung Holy Spirit kumilos. Hindi yung ikaw ang parang pasan mo ang mundo na nakadepende na lahat sa iyo ang kaligtasan ng tao. Titigil ka to observe the work of God. Doon sa ginawa mo, doon sa buhay ng tao na sinolwin mo. That is the work of sleeping. Yun ang equivalent din sa parable. You sleep, pero you rise. Tingnan niyo. And should sleep and rise night and day. So, you observe the work of God, and then, gumising ka para tingnan mo. Ano ba nangyari doon sa ginawa ko? Kulang pa ba yung sinabi ko? Meron bang effect? Now, tayo ng mga sovereign gracers, iba po ang tingin natin. Sa mga Armenia, sa mga whosoever will, dadaldala na nila ng dadaldala niya kasi akala nila yung kanilang much speaking makakalid doon sa kaluluwa para makonvince na mali ka, mali yung relihiyon mo, kami tama, sumama ka sa amin. And that leads to false professions of faith. Diyan nagkakaroon ng problema sa soul winning. Na sa sobrang gusto mong magkaroon ng na-convince mo, sa sobrang desire mo na meron kang score, ilan na soul win mo ngayon? Diba? Yung mga church workers, gaganyan. Bibigyan ka ng allowance. Yung panahon namin, gano'n. Church worker ka, punta ka Sabado, bigyan ka allowance. Ito ang rota mo. Ito yung mga kaluluwa. May mga invitation cards na dumating na sa church, pa-follow up. Yan, follow up mo yan. Ito yung rota niyan. Isang street lang yan, tsaka maraming street na ganyan, isa-isahin mo yan, at ma-follow up mo na sila. Pagkatapos, baka merong gusto magpa-Bible study. Ganun. Pagbalik mo ng church, kailangan may report ka. Ilan na yung na-follow up mo, ilan yung na-soul win mo. Para tuloy yung allowance mo. So, kasi church worker, ano? So, sa iba naman, yung kami nag-umpisa kami extension class. No? Extension class, mga bata naman yan. So, i-report mo ilan yung extension classes, ilan yung mga batang uma-attend, ganon. So, it's a numbers game. But this, verse 27, speaks of the work of the Holy Spirit at tayo ay observer lamang. Pero nagpa-follow up ka. Nag-e-effort ka rin, pero ang recognition ay kumilos ba ang Panginoon? Yun ang ating orientation. No? Nag-share ka ng gospel. Pag nag-share ka ng gospel o nagba-Bible study ka, sasabihin mo, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Titingnan mo yung mata niya. Titingnan mo yung papaano, nagtatanong ba siya? Interesado ba siya? Habang, tas kinabukasan or after 1 week, pa-follow up mo, kamusta? Kamusta yung na-share ko sa'yo? Meron bang nagbago? Sasabihin niya, pare-pareho lang naman, okay lang yung sinabi mo, salamat. Yun yung walang nakuha.
Kasi pinagbibigyan ka lang. Typical na Pilipino. 'Di ba? Ayan ang Pilipino eh. Ayaw niyang maramdaman mo na nakaka-istorbo ka. Kahit nakaka-istorbo ka na nga, welcome ka pa rin. 'Di ba? Tayo ay hospitable. Ayaw niyang sabihin na sa inyo na lang yan. Yun yung mga talagang sobrang daming siguro, sobrang busy, o matanda na siguro. Kaya ayaw niya na magpapaistorbo. So, sa inyo na lang yan. Sige, i-follow mo lang yung iba. Kami dito na. Hindi mo na mababago yung pagkakatoliko ko. Sarado na ako, tinapon ko na yung kandado sa gitna ng dagat. Yan. Sarado, di kandado. Yan. Pinanganak ako, mamamatay ako. Yun na. Mayroon pa isang magulang nagsabi huwag mo na kaming follow up. Kung kami man ay papunta sa impyerno, bayaan mo na kami. At least united kaming pamilya. Isipin mong determinasyon yun ng family unity. Huwag mo na kaming follow up. Dahil at least pamilya kami sa impyerno. Ang bihira, no? Okay. So, yan yung ino-observe natin. You rise night and day. Night and day. Titingnan mo, yung mga sinolwin mo, yung mga sinabihan mo, yung mga binigyan mo ng seed. Pupuntahan mo ulit yun. So, hindi tayo natatapos sa puro seed casting lang. Okay? Iba ang trabaho, ang pinipakita sa atin ng Panginoon dito na kingdom work is after the seed is cast, you watch if it is growing. And you minister and help in the growth pattern. Magdidilig ka. Diba? Sabi ni Paul, Paul planted, Apollos watered, but God gave the increase. So, sino ang ultimately ang merong glory, soli, deo, gloria. Ikaw ay taga-tanim lang eh. Si Apollos ay taga-dilig. Ang nagpapatubo talaga niyan, ang Diyos. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng sumingil. Kung hindi ako pumunta rito sa Imus, naligtas ba kayo? Yun ang mga naniningil na pastor. No? Kaya dapat bigyan niyo ako ng kotse. Kasi kung hindi dahil sa akin, sa impyerno kayo lahat. Yung mga naniningil. No? Pero hindi niya alam na may verse na nakalagay, Paul planted, Apollos watered, God gave the increase. Huwag mong kunin yung glory, pastor. Na kung hindi ka pumunta rito, may ibang gagamitin na tao. Kung hindi ako nagbakasyon, hindi ako nag-exit sa Saudi Arabia, baka si Louie ang pastor dito. Dahil sasabihin ko, Brad, hindi ako makaka-uwi. Umpisa mo na. Pastor, hindi pa graduate si Air. Pagka-graduate. So, may iba-iba tayo di ba? Timing. Oh. So, anyway, nasa sa Panginoon yan kung i-convict ka na eh. Pag kinonvict ka, wala nang no. Otherwise, kakainin ka na isda. Nakikuha niyo ba yan? Si Jonah. No? Saan ka pupunta, Jonah? Kainin ka ng isda pagka hindi ka sumunod. So, you rise night and day to check. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil na nag-invite lang. Tapos na save na. Tapos na. No? Titingnan mo kung nagbubunga ba yung nasolwin mo. Tapos sabi dito, and the seed should spring and grow up. Doon sa mga binahigian mo, merong tutubo dyan. Merong magkaka-result dyan. Yung iba, maaring hindi. Halimbawa, nag-cast ka ng
100 na buto. Okay? Tapos, 2, 3, 5, 10. Yung iba, wala, hindi tumubo. Depende yun sa ground eh. Di ba? So, yung mga good farmers, alam nila, kailangan, bago ka mag-cast ng seed, ayusin mo yung ground. Pero itong illustration ng Panginoon, itong parable ng Panginoon, iba-iba ang ground. Basta ka nagka-cast lang. And that is in chapter 4, verse 3. Kalagay dyan, "Behold, there went out a sower to sow. And it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came, and some fell on stony ground, when it had not much earth, and immediately sprang up, because it had no depth of earth. And then some fell among thorns, and other fell on good ground." So, malinaw na ito ay another parable, pero sumususog doon sa unang parable. Na talagang casting lang. At hindi yan yung sinisigurado mong good ground lahat yung tataniman mo. So, yan ay mas akma sa ating pag-effort ng paghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang tao. Pagka tayo ay nag-kingdom work, talagang hindi mo alam kung sino yung kinakausap mo, elect ba yun o hindi. And you don't care. You should not care. Hindi ka dapat mamimili na parang hindi mo kang elect ito eh. Ang swangit eh. No? Isnabero. Siguro hindi electo. O hindi pa siguro time na masisave siya, kaya at saka na lang ko siya, ano? Oh. Makahapon meron kaming pinuntahan na yung 80 years old na nakaganon. Sabi niya, Luz, sharean mo. Natutulog eh. Ako ganun, no? Sa gitna ng may chowking malapit. Tapos paglingon ko ulit, gising na. Gumano na. Sige, baka po gusto niyo ng ano. Pwede po ba kayong makausap? Alam niya po ba yung salvation? So, ganun ang gagawain mo. No? Ikaw ang mamimili, ikaw yung hindi mo alam yung puso nun, pero anyway, titingnan mo kung pwede ba. Pwede ka bang makialam sa kanyang pagpapahinga, pag-iisa? Pwede bang ikaw ay mang-istorbo? Yun ang gagawin natin eh. Yun ang trabaho natin eh. Mang-istorbo talaga tayo eh. Tanggapin mo na kung ikaw ay kingdom worker and soul seed caster, istorbo ka sa buhay ng iba. Pag hindi ka istorbo, hindi ka mahilig mang-istorbo, hindi ka mahilig sa seed casting. Tanggapin na natin 'yon. No? Ayoko maka-istorbo eh. Hindi ka pwede sa soul winning. No? Dahil talagang pakikialaman mo yung buhay ng may buhay, reliyon ng may reliyon. Hindi pwedeng sasabihin niya, galangan na lang tayo ng respetuhan na lang tayo ng paniniwala. Hindi nga pwede. Kasi ang utos sa atin ng Panginoon, the kingdom of God is like a man who casts seed into the ground. You don't know what kind of ground that is, but you cast the seed of God's word anyway. That's your work. That's our work. Kung 40 tayo dito, trabaho natin yan. Hindi dito lang sa church, sa labas. Naintindihan natin? Konti ang amen Natutulog na yata yung iba. Okay? Be alert! Come on! Okay? Rise, night, and day. Tama na raw yung sleep. Rise, night, and day. And then, yung seed, obserbahan mo, makita mo, it's growing up. But you don't know how. Ano yung sabihin nung hindi mo alam? Kasi nga hindi mo trabaho yung pag-increase ng seed eh.
Hindi ikaw yung nagpapalago, hindi ikaw yung nagliligtas. Hindi ikaw yung nagko-convict sa puso, hindi mo kaya yun. Although magpe-prepare ka ng tamang words, hindi kung ano-ano na lang sabihin mo. Total, bahala naman ng Panginoon magligtas dyan eh. Kahit anong sabihin ko, kahit di ako ready, kahit hindi maganda yung sasabihin ko, siguro, kikilos pa rin ng Panginoon. Huwag ganon. Huwag mong sasabihin na, maligtas ka kasi kung pag hindi, sa impyerno ka bukas. Huwag ganon. Huwag mong parang tinatagpas mo yung ulo ng tao habang nagsisid casting ka. No? Gumamit ka ng mga maaayos na salita. At importante sa lahat, gumamit ka ng salita ng Diyos. Yung mga illustration mo, parable. Minsan magagaling tayong gumawa ng mga illustration eh. Yung mga iba, sabi, halimbawa, nalulunod ka, merong barko, nalulunod. Tapos yung nalulunod na yan, siyempre, sasabihin mo, gusto mo bang maligtas? Yung kausap kong isa. Ganun daw ang Panginoon. Pag hindi mo raw tinanggap, malulunod ka. Kailangan tanggapin mo ang Panginoon. Pambira, nalulunod na nga yung tao, tatanungin mo pa? Gusto mo bang maligtas? Gusto mo pa bang mabuhay? Gusto mo ba itong salbabida na to? Ha? Gusto mo bang matapos na yung paging lunod mo? Hindi na yung tinatanong. Kukunin mo yung sa panga. Tapos iaangat mo yung kanyang bibig sa tubig. Tapos lalangoy kayong dalawa papunta sa pampang. Nung nalunod ako, ganun ginawa sa akin. Hindi na ako tinanong eh. Nalulunod ako. Ganun ako ng gano'n. Tapos umiikot na yung nagre-review na yung buong buhay ko. Alam niyo ba yun? Na pag malapit ka na mamatay, in 1 second, in 1/2 second, ire-review yung buong mo. Simula nung pinanganak ka, na natatandaan mo, baby ka pa. Hanggang sa nung panahon na yun na tumalon ka sa dagat. Kasi tumalon ako galing sa bangka. Akala ko pampang na eh. Pagtalon ko, hindi sumayad yung pa eh. So, biglang nag-review. Parang instant recall. Tapos nararamdaman ko, pumapasok na sa ilong ko yung tubig ng tansa. Sa tansa yun eh. Oo, sa tansa. Pag gagano ka, dito na. So, pagka siguro tinanong pa ako, gusto mo bang maligtas? Hindi ka makakasagot. Kasi tubig na yung nasa ilong mo tsaka sa bibig mo. So, umangat na lang bigla. Pag angat na ganyan, napansin ko, sumayad na yung pa ako. So, ligtas na ako. Hindi na ako tinanong. So, ganun ang tamang pamamaraan ng Diyos. Hindi na ino-offer yon. Ginagawa na lang niya yon. Praise God. Salamat sa Panginoon na nung tayo ay niligtas, paano ka ba naligtas? Maaring mukhang ino-offer sa iyo yung kaligtasan. Maaring mukhang pinapatanggap ka nung soul winner. Yung tao sa tao, pinapatanggap ka. Pero sa ilalim doon, you know not how. But God is at work in a mystery. The Holy Spirit is working deep in the recesses of your heart, in your will, in your thoughts, in your decision making. Yung tinatawag na volition, yung conscience, deep within, yung mga terminology na hindi mo alam, kumikilo sa isip mo at sa puso mo, na nagugustuhan mo yung sinasabi niya or hindi mo nagugustuhan. So pag nagustuhan mo yan, ibig sabihin, Ephesians 2:1, and you hath He quickened.
which were dead in trespasses and in sin. Yung quickening na yan, hindi mo nahalata yan. Diba? Pag ikaw ay may nagsishare sa'yo, alam mo si Kristo ay tagapagligtas, siya ay pinadala ng anak, ng ama, siya ang bugtong na anak ng Diyos, siya ay namatay sa krus. Doon sa kaibuturan ng iyong puso, ay hindi mo nararamdaman yung, na-quicken ako. Hindi mo nararamdaman yun. Iba na Iba ang pakiramdam ko, tinayuan ako ng balahibo habang nagsasalita Hindi ganun. Nararamdaman, nalalaman na lang ng isip mo na yung sinasabi ng soul winner, totoo yun Nagugustuhan ko yun Tama yan Gagawain ko yun. Tatanggapin ko yun. That is how the Holy Spirit works. And so that is called the seed springing and growing in your heart. And nobody knows, even you don't know what's really happening in your heart. Ang alam mo lang, nagugustuhan mo yung salita ng Diyos. At nagkakaroon ka na ng pananampalataya. Yan. So, kung ikaw ay ligtas, kaya ka nagkaroon ng pananampalataya, kumilos ang Diyos sa puso mo. Kaya ngayon, ikaw ay tuloy-tuloy na naniniwala at nagsisisi, iniiwanan mo ang iyong mga kasalanan, iniiwanan mo ang iyong lumang pananiwala, ang iyong lumang relihiyon, iniiwan mo na yun. Yun ang tunay na kaligtasan. Tapos sa verse 28, ang sabi, for the earth bringeth forth fruit of herself. Yan tumutubo na. Pagka nag-grow na yan, pag naligtas ka na, kumilos na ang Panginoon sa puso mo, nagsisi ka na ng iyong mga kasalanan, at tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, sumampalataya ka na kay Kristo, ano ang susunod? The earth bringeth forth. The earth is your heart, your ground. It bringeth forth fruit of herself. Nagbubunga na yan. Nagbunga na ba sa atin ang kaligtasan ng Diyos? Ayun. That is how you know na ligtas ka na. Kasi nahalata mo na iba na ang tingin mo sa Biblia. I remember the time na ako'y niligtas ng Panginoon, 1979, June 1979. Binago ng Panginoon yung hunger ko sa Word of God. Nagbabasa na ako ng Bible before that. Pero after na naintindihan ko na yung kaligtasan, lalo ako naging hungry for the Word of God. Na halos hindi ko maibaba yung Bible. Na sunod-sunod. Parang after one chapter, gusto ko sige nga, next chapter na. Tapos, natapos ko na yung 2 chapters. Sige nga, isa pa. Ganun ang nangyari. I'm not saying na pag hindi ganun ang nangyari, hindi kayo ligtas. Hindi ganun, no? Yun lang yung sa akin. Yun yung ginawa ng Panginoon in my case. Pagkatapos, sinabi, di ba, the fruit should spring up. Ano pa nangyari? Na brings forth fruit. Pagdating ko doon sa aming school sa Taguig, sa TUP, Taguig, tawag namin Manila Technician Institute. No? So dati, pagpapasok doon, yun first day of school. No? Pag first day of school, so as usual, third year college na ako noon. As usual, punta ng kantin, kakain, pagkakain, magyoyosi. Yun yung, gano'n na yung pattern Yosi. Tapos mamaya, inuman na. So, bili ako ng, Hope. Bili ako Hope, tsaka Stork. Yung Stork,
tinutunaw yung doon sa filter para may mentol. Kasi mas mahal yung mentol na ano eh. Buti, wala kayong gano'n. Ano. Huwag niyong gawin, ha? Mga bata. Ganun pala yun. Okay? So, itit ako. Kasi tapos nang kumain. Pag-itit kong gano'n, dati matamis. Pag-itit ko, ang pait. That is the fruit. Nang bunga agad ang banal na espiritu dito sa aking panlasa. Kaya yung dating matamis, mapait na ngayon. So wala namang nagturo, ay pag save ka na, huwag ka na maninigarilyo. Wala namang nagturo eh. Basta gano'n na lang, ginawa ng Panginoon, pumait na yung sigarilyo, tinapon ko. Nangihinayang pa nga ako eh. Kaya kasi hindi pa ubos eh. Kaya lang, iba na lasa. Wala namang kukuha nun. Gusto mo? Nalawayan mo na yun eh. Okay. Pagdating ng mga quiz, dati dayaan, kopyahan. Ayoko na. Ayoko nang magpakopya. Hindi ako nangungopya nun eh. Nagpapakopya ako. Pero, yan ang dami nagbago. And that is the bringing forth fruit na gawa ng Holy Spirit. So ito yung procedure. First the blade, then the ear, after that the full corn. Nag-grow yan. Tayo ba mga kapatid, nung naligtas tayo, nag-grow na tayo? O paurong? Baka merong paurong. Delikado yun. Mababansot ka niyan. Sana hindi tayo paurong, pasulong, palago. No? Ikaw ay ilang taong ka ng member ng church. Ilang taong ka nang ligtas. Ang alam mong verse ganito, nung naligtas ka. Nadagdagan na ba? Nung ikaw ay naligtas, may binago sa iyo sa buhay mo. Nadagdagan na ba ang mga pagbabago? Nag-grow ba? Ha? Nung dati, ay gusto mong makipag-fellowship sa mga kapwa mo Kristiyano. Nadagdagan na ba ang gusto mong desire na makipag-fellowship? O lalo kang tinabangan? So, you have the mental ability to measure your own growth. Kung ikaw ba ay blade, kung ikaw ba ay ear, or ikaw ay full corn. Ano na ba? Ano na ba tayo ngayon? Evaluate ourselves. Kagaya ng kanina sa introduction, sabi ni Brother Jess, andito na po tayo sa pinaka-importanting parte ng ating umaga, ng ating service. Yung bang preaching of the Word of God nagiging mas importante na sa'yo kaysa sa dati? Think of it. Kanya-kanya tayo na growth. Hindi tayo uniform. Pero dapat may growth. Hindi ka dapat stagnant. Merong blade, merong ear, merong full corn. Lumalago ka dapat, lumalago tayo sa pananampalataya dahil ang Holy Spirit ay hindi nagpapabaya na kumilos sa puso ng bawat isang ligtas. Yung tunay na ligtas, kumikilos ang Holy Spirit dyan. Nadadagdagan ang pag-ibig mo kay Kristo sa salita ng Diyos, sa paghahayag ng salita, at nagagamit ka na rin niya sa pagbibigay ng seed sa iba. Parang yung isang mahirap na nasa lugar ng puro mahirap, pero itong mahirap na to ay mayroong nakuhang pamamaraan papaano siya kikita.
So anong palagay mo? Sisikretohin ba niya yon o ibabahagi niya doon sa mga kapwa niya mahirap? Nalaman niya papaano kumain o magtanim at kumain para na hindi na umaasa na namamalimos. Lahat sila namamalimos. Biglang may isang pulube na natutunan niya para hindi na siya mamalimos, meron siyang source of income or source of food. Anong palagay niyo doon? Kung matino yun, tatago niya ba yun? O sasabihin niya ron, ay, wag na tayo mamalimos, wag na kayo mamalimos. Alam ko na paano tayo mabuhay lahat. Di ba ganun ang matino? Oh, so gawin natin yun. Nalaman mo ang kaligtasan, ipagsabi mo doon sa hindi paligtas. Ibahagi mo. Yan po yung full corn. Full corn in the ear. Ibig sabihin, malago ka na. Nagkaroon ka na ng pagkakilala, hindi lang sa Panginoon, hindi lang sa alam mong kaluluwa mo, ligtas na, kundi yung salita ng Diyos lumago na sa puso mo, kaya gusto mo nang ibahagi. Meron tayong mga kapatid na alam na yan, pero nahihirapan pa rin ibahagi. Maging patient tayo sa kanila. Huwag nating bigyan na sabihin, itong mga to, mga backslider itong mga to. Itong mga to, hindi natututo eh. Mga ano to eh, absentee. Mga Sunday school Christian, Sunday morning Christian. Itong mga to, minsan lang 1 buwan dumalo, minsan 2 buwan na, hindi pa dumadalo. Huwag tayong ganun. Kung meron kang kilalang ganon, i-ministry mo. Akayin mo. Para maging kagaya mo na consistent. Trabaho din natin yun. Assignment natin yun sa ating sarili. Na kung merong hindi malago, ay gamit, Lord, make me an instrument para itong kapatid na to lumago din. Imbis na sabihin mo, Lord, mabuti, salamat Panginoon, malago ako, hindi kagaya nitong kapatid na to, na karnal, backslidden, at minsan-minsan lang sumisipot. Ako, malago na. Salamat, Lord. Wag ganun. Diba? That is also a part of Christian growth. Pagka ikaw talaga matured na, iba tingin mo sa tao. Iba tingin mo doon sa kapwa member. Ang tingin mo sa kanya ay pwede mo kang makatulong para siya ay umangat din. Parang lahat tayo paakyat ng bundok eh. No? Lahat tayo paakyat ng bundok. So nakikita mo yung nandun sa ilalim pa. Kaya mong umakyat, mabilis ka umakyat. No? Nakita mo merong nasa ilalim. Anong gagawin mo? Ano ba? Ang tamad mo naman! Makit ka na! Hirap eh. Pambihira, sipain kita dyan eh. Ganun ba gawin natin? Akayin mo, baba ka. Double effort. Diba? Magaling ka eh. Binigyan ka lakas ng Panginoon, ng skill, para nandun ka on top. Di ibig sabihin, kaya mo rin bumaba para hilahin siya pataas. Tama ba yan? Gagawin ba natin yon? So, mga kapatid, itong parable na to, teach us one last thing. Verse 29. When the fruit is brought forth. So, ayan na. Meron ng mga bunga yung kingdom work mo. Nag-cast ka ng seed, tumubo. Madami nang tumubo. Ano ang susunod mong trabaho? He put it in the sickle because the harvest is come. Ano ibig sabihin yan? Tayo po, mga kapatid, ay maging excited because the harvest is come. Pag meron ka ng mga bunga, meron ka ng
yung seed cast mo ay pinagbunga na ng Panginoon, ng Holy Spirit. May mga naligtas na ginamit ka. That is so amazing that God will use sinners like us, unprofitable servants like us, para mag-bring forth ng mga bunga na galing na pinaghirapan ng Panginoon, pero tayo ay dinaanan ng kanyang biyaya. That's amazing. And that is so joyful in the heart. Na yung bibig mo ginamit ng Panginoon para magsalita sa isang tao. Magtiwala ka kay Kristo, tapos nagtiwala siya. Tapos lumago siya. Minsan, mas magaling pa ang paglago kaysa sayo. Mas marami pang verse na alam kaysa sayo. Nakakatuwa yan, mga kapatid. Na meron kang ginamit ka ng Panginoon para dyan. Pero hindi dyan natatapos ang trabaho mo. Meron pang harvest time. Ang sabi ng parable, you have a harvest, you put forth the sickle, yung karet, para tabasin na yung mga malalago na. Yung mga tumubo na. Anong ibig sabihin nun? There is a new cycle na kailangan mong pasukan. Kung ikaw yung isa na sa biyaya ng Diyos ay talagang binigyan ng growth, ng maturity, anong susunod doon? Ipapersuade mo yon to be baptized. Diba? Go into all the world, teach the gospel, baptizing them. So, may cycle po yan. Hindi lamang casting seed tayo. Pagkatapos ng casting seed, sleep and rise, makita mo, merong lumalago, merong naging full corn, merong totoong manifestation ng salvation doon sa mga binihagian mo ng salita ng Diyos. Then that's the time to cast the sickle, to harvest. Get him baptized. Pagkatapos nun, tapos na? Nabaptize na eh. Pastor na bahala? Church na bahala? Hindi. Andun ka pa rin. Trabaho mo pa rin yun. Alalayan mo. Yung lumago na at naging member na ng church at nabaptize na, andun ka pa rin kasi tinitingnan ka nun. Alam ba natin yon na lahat ng nasolve natin, tinitingnan tayo na parang mentor, na parang papaano ba binubuhay ang buhay Kristiyano. Yan. So, meron tayo ditong mga daughters, tinitingnan nila yung tatay nila. Papaano ba mabuhay na buhay Kristiyano? Meron tayo ditong naligtas, kapitbahay, tinitingnan niya yung nag-solwin. Ganun pala ang Kristiyano. Kung ikaw ay sumama ugali, titingnan niya yun, makikita niya, masama pala ugali ng malagong Kristiyano. Makikita yung example sa kanila. At kaya, hindi natatapos sa casting seed. Pag nabaptize na yan, your life is now a teacher. Your life and your words is now the representative of the church and of the Lord Jesus Christ. Para sa isang baby Christian, titingnan ka niyan. So yan yung harvest. Pag harvest, no, ay dinadala mo siya sa isang lugar na pakikinabangan siya ng kanyang Panginoon. Diba? Ang isang, halimbawa, whether yan ay palay or mais, kung ano man yan, pagka yan ay hinarvest mo, ano mangyayari? Dadalhin mo yan sa isang processing center para mabenta or para makain, para pakinabangan. So, ikaw pa rin yung magdadala dun.
Para siya naman, pag may pakinabang na siya naman yung magiging casting of seed caster. Siya naman yung magtatanim na. And the cycle repeats itself. Hanggang dumating ang Panginoon. Sana po naintindihan natin. Sana naging benefit sa ating mga kaluluwa ang ating narinig na parable from the Lord. Jesus is a lover of souls. Jesus loves us. He is the real soul winner. And so we are also developing people who love Christ. You make the new believers, the new baptized believers to be lovers of Christ. Not lovers of the pastor or lovers of you as the soul winner. Lovers of Christ. And how do you do that? By loving Christ. By setting an example. Papakita mo sa kanya ano yung pag-ibig mo kay Kristo. Pag nakita niya kung ganun pala yun, iibigin niya rin si Kristo. So, ganyan po ang ating trabaho. At yan ay hindi natatapos hanggang sa dumating ang Panginoon to give you your reward. Marami pong sakripisyo, pero yun po ay atin. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. You were the servants of sin, but now you are the servants of righteousness. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng servants? You were the slave of sin. Now you are a slave of Christ. Hindi ka nakakawala. Pag sinabing, and if I will make you free, you shall be free indeed. Ano ang freedom? May bago kang amo. Slave ka pa rin. Pero ang amo mo ay ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ito tumayo.